Veronica, lumaban ka. Hawak ni Marlo ang tiyan niya habang tinatakpan ito ng tela upang mapigilan ang paglabas ng maraming dugo. Ang kabilang kamay naman niya ay pilit inaabot ang kamay ni Veronica. Gusto niyang iparamdam dito ng pagmamahal niya. Mahal, I'm sorry. Pinilit din ni Veronica na hawakan ang kamay ni Marlo habang hilam sa luha ang mga mata nito. Sakali, hindi ko na magawa. Lumaban, sana lumaban ka pa. Para sa anak natin. No, sabay tayong lalaban. Sabay tayong lalaban, mahal. Nangako ka. Hindi mo na ulit ako iiwan. Veronica, kailangan ka namin ng anak mo. Pilit ni Marlong bumangon nang makitang pumikit na ng mga mata si Veronica. Veronica, muling tawag niya at gustong tanggalin ng mga nakatali sa katawan niya, ngunit agad siyang pinigilan ni Caleb. Bro, kapit lang. Malapit na tayo sa ospital. Pinilit ni Caleb na patatagin ang mga kilos at boses niya upang hindi panghinaan ng loob si Marlo. Binitawan ni Marlong pagkahawak sa tiyan niya upang hawakan ang kamay ng kuya niya. Kuya, please. Sabihin mo sa kanila pakibilisan. Ayaw ko mawala ng inang anak ko, kuya. Walang mangyayari kay Veronica, tol. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Ililigtas niya kayong dalawa ni Veronica. Matapang siya. Alam kong lalabanan niyang kamatayan. Pinalakas niyang loob ng kapatid. Mabutit hindi nito nagpumilit pa. Mayahin mo ditong nagsalita. Kuya, sakaling may mangyari sa amin ni Veronica, huwag mong pababayaan ang anak namin. Mahalin mo siya tulad ng pagmamahal niyo ni ate sa mga anak niyo. Ayaw ko nang mabuhay kapag nawala si Veronica. Hindi ko kaya. Tumigil ka. Kung ano nang pinagsasabi mo. Ako na nagsasabi, walang mangyayari sa inyong dalawa. Garalgal ang boses ni Caleb habang nagsasalita. Kahit anong pagmamatigas niya na labanan ng nararamdaman, lumalabas pa rin ang mga luha niya dahil sa awa sa kapatid. Tumalikod siya upang hindi nito makita ang pag-iyak niya. Ilang sandali pa'y nagring ang kanyang telepono. Shit! Mahinang mura niya nang makita ng kanyang ama ang tumatawag. Dad, Caleb, kamusta na kapatid mo? Hindi siya makasagot ng itanong yun ng kanyang ama mula sa kabilang linya. Binalingan niyang kapatid na kasalukuyang nakahiga sa medical bed na sa loob mismo ng kanilang helicopter. Katabi nitong higaan din ni Veronica. Naiiyak siya sa sitwasyon ng dalawa na ngayon ay magkahawak pa rin ng kamay. Mabuti na lang lahat ng chopper ay mayroong naka-built-in na medical tools para sa mga pagkakataon na tulad nito, kaya agad nilang nilagyan na ng oxygen mask ang mukha ng dalawa upang suportahan ang paghinga ng mga ito. Ay masking you, son. Muli na naman niyang narinig ang parang galit na boses ng kanyang ama. Alam niyang malaman pa rin ito ang nangyari dahil marami itong source. Mayroong 3 tama ng bala si Marlo, Dad. Isa sa tiyan, isa sa binti at balikat. Si Veronica medyo malubha dahil tinamaan ng balang likod niya. Tang ng mga yan? Nakakabingi mura ng kanyang ama mula sa kabilang linyang narinig niya. Napapikit siya habang nakakuyom ang kamao. Alam niyang galit na galit sa mga kalaban ni Marlo. I'm sorry, Dad. Matigas ang paggalaw ng panga niya habang humihingi ng pasensya sa kanyang ama dahil sa kapabayaan niya. Sa ospital na lang tayo magkita. Don't call your mom. Sagot nito sa kanya bago patayin ang koneksyon. Nanghihinang binaba ni Caleb ang cellphone niya. Nagtagis ang kanyang bagang. Nagulat si Luis na biglang sinuntok ng boss niya ang bakal na wall ng chopper. Puno ng pagsisisi ang mukha nito. Wala siyang nagawa kundi hayaan na lang muna ito hanggang sa humupa ang galit. Matapos ng ilang beses na paghinga at pagbuga ng hangin, pinahid ni Caleb ang luha at malaki ang mga hakbang na pinuntahan ng piloto. Jack, wala na bang ibibilis yan? Galit niyang singhal dito. Nandito na, master, lalapag na tayo. Hindi na hinintay pa ni Luis na utusan siya ng kanyang boss. Agad na siyang umalerto upang ihanda ang mga pasyente. Tumawag ka na ba sa ospital? Tanong ni Caleb. Nakaabang na sila para sa pagdating natin, master. Agad niyang sagot. Nasaan si Marvy? Karga ni Alden, master. Muli sagot ni Luis. Dalhin na rin siya upang ma-check din ng mga doktor. Utos ni Caleb bago tumalon mula sa chopper nang malapit na ito sa paglapag. Malayo pa lang, nakita na agad ni Caleb ang hindi may pintang mukha ng kanyang ama. Kasama nito si Marcus at ang 6 na Knights Commander sa likuran nito. Hindi na siya nagtataka kung bakit naka-full mask ang kapatid niya. Isa itong sikat na aktor ng bansa at hindi birong mga avid fans nito kaya nag-iingat lang ito ng makilala. Baka biglang dumugi ng tao ang loob ng ospital. Agad siyang yumuko sa kanyang ama bilang paggalang na makalapit siya sa harapan nito. I'm sorry, Dad. Maluha-luha ang mga mata ni Marlon.
nang hinatak ang balikat ng anak at niyakap ito. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi natin kontrolado ang sitwasyon. Pinahid niya ang luha. Humiwalay siya ng yakap kay Caleb nang makita si Marlo. Sana nandito si Dad. Wika ni Marlon habang nililipat ng medical team ang katawan ni Marlo sa stretcher bed. Bahagyang dumilat ng mga mata si Marlo. Dad, please, sabihin mo sa kanila kahit anong mangyari, iligtas nila si Veronica. Umiiyak na wika nito. I will, son. Basta't isipin mo lang na maililigtas kayong dalawa. Wika ni Marlon habang nakasunod sa stretcher bed nito na tinutulak ng mga lalaking nurses papasok sa loob ng operating room. Veronica. Saka palang binitawan ni Marlo ang kamay ni Veronica nang paghiwalayin ng kanilang stretcher bed dahil sa ibang operating room dinala si Veronica. Dad, nakikiusap ang mga mata nitong hilam sa luha. Lumaban ka anak para sa muling pagkikita niyo ni Veronica. Hilam sa luha din na wika ni Marlon. Sir, dito na lang po muna kayo. Saka palang tumigil sa paghahabol si Marlon nang pigilan siya ng doktor na pumasok sa loob ng operating room. Nakuyom niyang kamao. Umalis lang siya kanina nang hindi nagpaalam kay Amaya. May sakit ito at takot siya na baka may mangyari pa sa asawa niya kapag nalaman itong nangyari sa anak niya. Gayunpaman, alam niyang wala pa rin siyang may tatago dito. Hacker queen ito at walang makakaligtas sa asawa niya. Malalaman pa rin itong nangyari kay Marlo. Sandaling tumabi si Marco sa sulok nang makitang tumawag si Amara. Kambal, tawag niya na sagutin to. Si Dad, bungad agad nito. Lumingon si Marco sa kinaroroonan ng ama. Nakita niyang stress sa mukha nito. Ayun, stress ang mukha, sagot niya. Si Ma'am? Naisipan niyang itanong. Hinimatay si Ma'am nang malaman niyang nangyari kay Kambal Marlo. Gusto ko sanang pumunta dyan upang asikasuhin siya, ngunit hindi ko pwedeng iwanan si Ma'am. Ako lang doktor sa pamilya natin. Baka pagalitan ako ni Dad kapag iniwan ko si Ma'am. Alam na ba ni Dad ang nangyari kay Ma'am? Nagabala niyang tanong. Hindi pa, hindi bale. Kapag nagtanong siya, sabihin mo okay na si Ma'am dahil nandito na ako. Okay, sige. Sang-ayon niya. Nga pala, tinawagan ko ng kaibigan kong general surgeon. Expert siya pagdating sa heart operation. Tumawag ako dyan sa ospital at nalaman kong malala ang tama ni Veronica dahil malapit ito sa puso niya. Kaya si Geraldine Rojas ang special kong ni-request para mag-opera sa kanya. Mabuti naman kung ganun. Sana magamot niya si Veronica. Sagot naman ni Marcus habang naglalakad upang umupo sana sa mga nakahilerang upuan. Ngunit biglang tumilapon ang phone niya nang may bumangga sa kanya. Shit! Napamura siya ng binalingan kung sinong bumangga sa kanya. I'm sorry. Nagmamadali ako. Kailangan kong operahan ng pasyente. Wika ni Geraldine nang hindi tumitingin kay Marlo. Ikaw na naman? Iritadong wika ni Marcus na mamukhaan ko sinong bumangga sa kanya. Excuse me, nagmamadali ako, can't you see? Next time, watch your step. Iritado nitong sagot sa kanya. Tila hindi siya nito nakilala. Saka pa lang niya naalala na naka-full mask nga pala siya kaya hindi siya nito namukhaan. Nangangalit ang kalooban niya nang makitang tinalikuran lang siya nito. Galit niyang dinampot ang nabasag niyang cellphone dahil sa lakas ng pagkatilapon nito sa sahig. Paging Dr. Rojas, proceed to operating room 02 please. Nakita ni Marcos na pumasok ang doktor sa operating room kung saan pinasok kanina si Veronica. Shit, mukhang yun pang doktor na sinasabi ni Amarang kaibigan nito. Small world nga naman, usal niya sa sarili. Samantalang isang oras ang nakalipas, nagising si Amaya. Nakita niyang maraming mukhang nakatambad sa kanya. Ang kanyang triplets na sina 6, 7 at Ethan. Ang dalawang babae sa quadruplets na sina Amelia at Amara. Si Marlo, agad siyang bumalikwas ng bangon. Ma'am, nandun na si Dad at Marcus. Hindi nila pababayaan si Marlo. Wika ni Amara at niyakap ang ina. Isa pa yan ang ama niyo. Nakakasama siya ng loob. Siya ang unang nakakaalam ng tungkol sa nangyayari kay Marlo. Ngunit nilihim niya sa akin. Hindi niya ako sinamang pumunta ng ospital. Humagulhol ng iyak si Amaya. Ma'am, intindihin mo na lang si Dad. Sobrang mahal ka noon kaya hindi niya muna sinabi sa'yo dahil nakakasama sa kalusugan niyo. Paliwanag ni Amelia. Mas lalong sumama ang loob ko dahil sa ginawa niya. Giit ni Amaya sa mga anak. Ma'am, hinimatay nga kayo nang malaman yung nangyari kay Marlo, hindi ba? Kaya may dahilan din si Dad kung bakit hindi niya sinabi. Pinahid ni Amarang luha ng ina. Huminga po kayo ng malalim, ma'am. Inhale, exhale. Wika niya habang nilalapat sa dibdib ng inang stethoscope upang pakinggan kung normal pa rin ang heartbeat nito.
Sinunod naman ng inang sinabi niya, ngunit patuloy pa rin ito sa pag-iyak. Simula nang magkasakit ito sa puso, naging emosyonal na ito. Mabilis masaktan, konting diferensya lang, kaya ingat na ingat ang daddy nila sa mga sasabihin pagdating sa kanilang ina. Ma'am, tahan na. Mahal na mahal ka ni Dad. Sasamahan kitang pumunta doon kapag naging okay na ulit ang kondisyon ng heart rate mo. Ang daddy niya naman talagang dahilan kung bakit ako hinimatay. Nasaktan ako sa ginawa niya. Nagkatinginan lang si Amara at Darin dahil sa sinabi ng kanilang ina. Ngunit hindi nila alam, tinawagan na pala ng triplets ang kanilang ama paglabas ng silid. Dad, ikaw ang dahilan kaya hinimatay si Mami. Pagbibigay alam ni Six. What? Hinimatay na naman ang mami mo? Puno ng pagkalalang tanong ni Marlon. Yap, kagigising niya lang at sinabi niyang ikaw daw ang dahilan kaya siya hinimatay. Sandaling tumahimik si Marlon sa kabilang linya. Uuwi ako dyan. Nandyan na bang ate Amara mo? Nasa loob ng silid ni Mami. Panay ang check ng heartbeat niya. Kayo lang yata ang gamot ni Mami para bumalik sa normal ang heartbeat niya eh. Nagbabuga ng hangin si Marlon. Sige, pauwi na ako. Wala pang 30 minutes, agad nang dumating si Marlon. Dad! Nagulat si Amara nang makitang amang pumasok sa silid. Kamusta ang mami mo? Sumenya si Amara sa ama. Nagkumpas ito ng kamay, nagsasabing patuloy pa rin sa pag-iyak. Bagamat nakatalikod si Amaya, hindi nito napansin ang pagdating ni Marlon. Agad namang lumabas ang mga anak sa master's bedroom at iniwan ang dalawa sa loob. Napasingap si Amaya nang maramdaman ng pamilyar na mga bisig na yumakap sa kanya. Love, bakit ka ba iyak ng iyak? Hindi pa naman ako namatay ah. Dahil sa sinabi ni Marlon, agad siyang hinampas ni Amaya sa mukha. Nakakainis ka! Namumulang mukha nito sa inis sa kanya. Hindi naman siya umiwas ng hampasin siya nito. Hinayaan niya lang na mailabas nitong galit sa kanya. Nagbago ka na talaga, Marlon. Hindi mo na ako nakakasama sa problema ng mga anak mo. Humihikbi na naman ito. Niyakap niya muli at binaon ng mukha sa leeg. Love, hindi naman siya ganoon. Sadyang nag-iingat lang ako. Alam mo naman na mahal kita, hindi ba? Ayoko may mangyaring masama sa'yo. Malambing niya itong pinaharap sa kanya. Halika nga rito, humarap ka sa akin. Buong pagmamahal niyang hinalikan ng labing to. Kung sa tingin mong mali ang ginawa kong paglilihim sa'yo. Sorry na, Hindi na mauulit. Lagi ka namang nagsasabi na hindi na mauulit, ngunit inuulit mo pa rin. Kasi hindi alam ni Marlon kung paano magpapaliwanag. Kasi love, hindi ko naman alam na mangyayari ito sa anak mo. Mali ko ba na maulit ko? Sagot niya dahilan upang lalo itong mainis sa kanya. Galit itong tinanggal ang mga kamay niyang nakapulupot sa bewang nito. Napangwi siya, nakamot niyang ulo. Ano bang dapat niyang sabihin? Kung saan pa tumatanda sila ni Amaya, doon pa't nagkakaroon sila ng trust issue sa isa't isa. Umalis ka na lang, Marlon. Lalo lang sumisikip ang dibdib ko sa'yo. Hindi kumibo si Marlon. Akala ni Amaya umalis na ito kaya siya lumingon. Ngunit nakita niya itong nagpapahid ng luha. Agad naman siya nakaramdam ng guilt. Napasobra ba siya sa sinabi niya? Galit siya kanina at gusto niyang iparamdam ang galit niya. Ewan ba niya sa kanyang sarili? Ang bilis niyang masaktan. Ang tagal naman niyang makamove on. Love, namimiss ko yung dating tayo. Yung kahit anong problema, makakaya natin. Sorry kung minsan mas gusto kong suluhin ang problema sa mga anak natin. Ayaw ko may mangyaring masama sa'yo dahil sa'yo lang ako humuhugot ng lakas. Minsan naisip ko, iba pala kapag magulang ka na. Noong mga bata pa sila, kaya pa natin silang alagaan, hawakan, gabayan upang hindi madapa. Sa tuwing nadadapa sila, nandyan tayo para tumulong upang muli silang makabangon. Ngunit sa pagdaan ng panahon, ang hirap din palang unti-unti mo na silang binibitawan dahil magkakaroon na rin sila ng kanilang sariling pamilya. Magiging magulang na rin sila tulad natin. Minsan kung hindi lang tawagin na masama akong ama, gusto ko na lang manatiling maliit sila para lagi ko silang makikita at masigurong walang mangyaring masama sa kanila. Naipasa ko sa mga anak kong laban ko na hindi matapos-tapos. Hilam sa luhang mga mata ni Marlon nang sinimulan nitong ikwentong kinikimkim sa loob. Yumakap si Amaya sa asawa. Itong sinasabi ko, Marlon, huwag mo suluhin. Namiss ko na rin ng ganito, yung nag-uusap tayo kung anong problema sa mga anak natin. Dahil ina din ako. Kung anong nararamdaman mo, nararamdaman ko rin. Mabigat sa dibdib ko dahil sa sakit kong ito pakaramdam ko. Labas na ako sa pamilyang ito dahil takot kayong may mangyari sa akin. Ngunit kaya ko, love. Mas masakit sa akin yung nagmumukha kong walang alam sa mga nangyayari sa mga anak ko. Bakit hindi natin sabay dali ng bigat upang maging balansa ang lahat? Kung mahal mo ko, mahal na rin kita.
Kaya nasasaktan ako kapag naglilihim ka. I'm sorry. Niyakap ni Marlon nang mahigpit si Amaya at bungso yung hinalikan ng labi nito. Habang pinapanood ni Amara ang kanyang mga magulang, hindi niya maiwasang mainggit. Kung sana katulad na rin niya si Mami Amaya niya, ngunit ang pagmamahal nga naman, walang pinipili kung para kanino ito kusang tumitibok. Sinara niya ulit ang pintuan. Amara, saan ka pupunta? Napahinto si Amara sa paglalakad ng marinig ang tawag sa kanya ni Amelia. Kunwaring tumingin siya sa oras. Ako na munang pupunta sa ospital. Pakisabi na lang kay Dad, ako nang bahala kay Marlo. I need to go. Mukhang okay naman si Mami. Sagot niya na hindi lumilingon. Ganun ba? Okay, sige. Ako na lang bahala kay Ma'am. Ingat ka, Kambal. Sige, salamat. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Pagdating sa sasakyan, saka pa lang niya pinakawalan ng lubos ang mga luha niya. Hinimas niya ang tiyan. Walang nakakaalam na she's 5 weeks pregnant. Isa ito sa malaking problema niya dahil natatakot siya sa sasabihin ng daddy niya at baka anong gawin sa kanya. Mas lalong ayaw niya ipaalam ito sa Kuya Caleb niya dahil alam niyang hindi niya kakayanin ang galit nito. Alam niyang pipilitin siyang ipakasal sa lalaking bumuntis sa kanya ngunit ayaw niyang gawin yon. Bahala ng lahat, hindi niya sasabihin kung sinong ama ng anak niya. She hates Gorospe Almeda. Hanggang langit ang galit niya sa lalaki dahil sa panluloko nito sa kanya. So what kung nagmamayari ito ng mga giant malls and hotels sa Europe at sa ibang bansa? Hindi pa rin kayang tanggalin ng yaman ng pananakit nito sa kanya. Ni minsan hindi pa siya nakatikim ng sampal mula sa kanyang pamilya. Tapos sa lalaking yun nagawa siya nitong saktan dahil lang sa babae. Tangina niya, magsama sila. Namumula siya sa galit. Dapat kanina pa siya dumiretso sa Tipoca City upang personal na makipaghiwalay dito. Ngunit dahil sa nangyari kay Marlo at sa kanyang ina, naisip niyang iset aside muna ang sariling problema. At para na rin bigyan ng space ang problema nila ni Gorospe. Nakahanda na siyang hiwalayan ito at ilim ang kanyang pagbubuntis. Umangat siya ng mukha nang marinig ang magkasunod na katok sa window glass ng sasakyan niya. What? Iritado niyang tanong na mabuksan na niya ito. Ma'am, tumatawag po si Sir Gorospe. Pinakita nito sa kanyang cellphone at agad naman niyang nakita ang caller name. Ikaw nang bahalang dumiskarte. Basta, wag na wag mo sasabihin sa kanya kung saan ako nakatira, kung saan ako ngayon o kung saan ako pumunta. Clarence? Nakita niyang napakamot ng batok ang personal bodyguard niya na inasay ng kanyang Kuya Caleb upang magbantay sa kanya. Bakit po ba ayaw niyo sagutin, ma'am? Parang iiyak ang mukha nito. Mamaya sa akin naman magagalit sa Sir Gorospe. Galit niyang binalingan to. Kailangan ko pa bang ipaalam sa iyong dahilan kung bakit ayaw ko siyang kausapin? At saka sino bang boss mo? Bakit siya bang nagpapasweldo sa'yo? Isa kang Calinites. Isa sa katangian niyong walang kinatatakutan. Bumaba ang tingin niya sa cellphone na kasalukuyang ring pa rin ng ring. Sagutin mo tapos sabihin mo magpakalunod siya sa babae niya. Wala akong pakialam. Nakita niyang pag-awang ng labi ng kanyang bodyguard. Sige na, sabihin mo na para tumigil na siya. Sinagutin ng pobreng bodyguard ang tawag. What the heck are you doing? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Galit na boses ni Gorospe ang nasa kabilang linya. Kasi sir, hindi ko napansin na tumatawag ka. Marami kasing pinapagawa si Ma'am Amara sa akin. Parang gustong kutusan ni Amara ang alalay niya dahil ibang sinabi nito sa inutos niyang sabihin. Where is she? Pinandilatan ni Amara ang mga mata ng bodyguard niya. Pinakitaan pa niya ito ng kamao niya, hugat na susuntokan niya ito kapag nagkamali na sasabihin. Sa veranda sir, may bisita siyang dumating. Parang gusto nang hablutin ni Amara ang cellphone na alalay niya dahil ibang-ibang pinagsasabi nito. Visitor? Who? Manliligaw po niya sir. Ang sabi niya magpakalunod ka na lang daw sa babae mo dahil manlalalaki na rin siya. What? Anong babae sinasabi mo? Shit, where she is? Dumagungdong ang boses nito. Sorry sir, hello? Hello sir, hindi ko kayo marinig. Pinatay na agad ng kanyang alalay ang koneksyon. Pumalatak ng tawa si Amara dahil sa sinabi ng alalay niya. Ayos ang diskarte mo ha. Marunong ka rin palang gumawa-gawa ng kwento. Sige, meron ka reward sa akin. Dadagdagan kong sahod mo. Huwag mo na sabihin kay Kuya Caleb, baka bawiin niya yan. Agad niyang binuksan ang cellphone and nag-transfer ng $10,000 sa account ng alalay niya bilang commission nito. Tuwang-tuwa naman si Clarence na makita ang pera na dagdag sa account niya. Thank you, Mama Mara. Sige, pag-drive mo na ako. Tinatamad akong kumilos ngayon. Bumaba siya sa kotse niya at lumipat sa likuran. Saan po tayo, ma'am? Sa ospital, pupuntahan ko si Marlo. Sagot niya.
Muling nagring ang kanyang cellphone, si Gorospe ang tumatawag. Where are you, love? Please answer the phone. Aba, marunong ka na ngayon magsalita ng please. Tinatamad niyang inoff ang kanyang cellphone upang hindi na muling tumawag pa si Gorospe. Tinatapos na niyang lahat sa kanila. Sa kalagitnaan ng kanilang biyahe, merong namumuong luha sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung paano niya makalimutan si Gorospe ngayong nasa sinapupunan niyang bunga ng mga gabing pinagsaluhan nila. Ayaw na niya magpakatanga. Nandito na po tayo, ma'am. Nakabalik si Amara sa sarili niya nang makitang nasa harap na pala sila ng Saint Hospital. Agad siyang bumaba at pumasok sa loob. Tama naman at nakasalubong niya si Marcus. Karga nito si Marvy. O kambal, bakit ganyan ang mukha mo? Kinuha niya si Marvy at hinalikan nito. Ang cute mo, baby ko. Hindi pa kasi lumalabas ang doktor na nag-opera kay Veronica. Si Marlo okay na. Natanggal na lahat ng balas sa katawan niya. Nilipat na siya sa VIP room sa top floor. Si Veronica na lang ang hinihintay ko dahil hindi ko alam ang isasagot ko kay Marlo sakaling magising siya mamaya. Sandali, hindi pa ba lumalabas si Geraldine? Tanong ni Amara. Sinong Geraldine? Ang masungit na doktor? Si Marcus. Kumunot na tinignan niyang kakambal. Paano mo naman nasabing masungit siya? Nagkita na ba kayo? Dahil, siya ang bumangga ng sasakyan ko last time at tinakbuhan ako. Kaya siya raw nagmamadali. Imbis na mag-sorry siya pang galit. Tapos kanina inulit na naman niya. Binasag niya ang phone ko. Hindi mo nang marunong mag-sorry. Katuwiran niya nagmamadali na naman. Aba, ilan pa bang gamit kong sisirain niya bago niya matutunan ng salitang sorry? May pagkatomboy yatang babaeng yan. Ang angas kumilos. Kung mga katulad ba naman niyang lahat ng babae sa buong mundo. Sus, pwera usog lang, di bali na lang. Magsasarili na lang ako. Pumalatak ng tawa si Amara dahil sa reaksyon ng kapatid. Mukhang si Dr. Rojas pang kumuha ng atensyon mo ha. Teka, tatawagan ko siya. Muli niyang binuksan ng phone. Agad niyang binlock ang numero ni Gorospe upang hindi na ito makatawag sakaling i-on niya ang cellphone. Hello Doc, kamusta? Nasa operating room ka pa rin ba? Eto, katatapos lang ng operasyon, nakakapagod. Mabuti na lang nakasurvive ang pasyente. Halatang pagod sa boses ng doktora. Wow, thank you so much Doc Geraldine. Hindi talaga ako nagkamali na nilapitan. Okay lang yun, palabas din naman ako. Agad na sinalubong ng yakap ni Amara ang best friend niyang doktor. Heart specialist ito samantalang siya ay neurosurgeon naman. Kaya madalas kapag usaping puso itong nilalapitan niya. Pag usaping utak, siya naman ang nilalapitan nito dahil problemado din ito sa pamilya. Agad na tumabi si Marlo na nagyakapan ng dalawa. Baka kung ano na naman ang mabangga ng babaeng ito sa kanya at makadisgrasya na naman. Grabe talagang fighting spirit ng sister-in-law mo. Akala ko, babalitaan na lang kita ng time of death nang makita kong flatline ng heart rate niya. Ngunit bumalik pa to. Miracle na masasabi ko. Iba talagang power ng mga kababaihan. Sandali itong tumigil sa pagsasalita na mapansin si Marcus. Ngunit tinirapan niya lang ito dahilan upang mapakuyom ang kamao niya. Kung hindi lang ito kaibigan ng kapatid niya at itong nagligtas sa buhay ni Veronica, hindi niya palalampasin ang mga kasalanan nito. Akin na si Marvy. Mauna na kaming uuwi. Ikaw na lang mag-asikaso ng room ni Veronica. Kinuha niya si Marvy at galit na tinalikuran ng dalawa. Pasensya ka na sa kapatid ko. Nakangiting wika ni Amara. Kapatid mo siya? Well, kambal kami actually. Anak niya yun? Tinuro nito si Marvy. No, anak siya ng isa pa naming kambal. Yung inoperahan mo, yun yung ina niya. Nakangiting wika ni Amara. Okay, never mind. Sorry, napatanong lang ako. Baka sabihin mo interesado ako sa kapatid mo. Hindi Nakangiting wika nito. Lalo namang nagtagis ang panga ni Marcus dahil sa narinig. Nagdahan-dahan pa siya sa paglalakad para lang madismaya sa sinabi nito. Binilisan na lang niya ang paglalakad palabas ng ospital sa sobrang inis niya. Matapos ipalipat ni Amara si Veronica sa katabing room lang ni Marlo, nagkayayaan sila ng kaibigan na mag-coffee break. Nga pala, kamusta kayo ni Gorospe? Marami siyang miss call sa akin. Hindi ko magawang sagutin ang mga calls niya dahil nasa operasyon ako kanina. Kaya nag-text na lang ako sa kanya. Anong nangyari? Long story. Hindi pa siya handang magkwento sa kaibigan. Nakilala nito si Gorospe nang minsan bumisita ito sa ospital sa Tipoca City. Ngunit hindi talaga nito alam ang buong kwento ng relasyon nila. Ang alam lang nito mahal siya ni Gorospe. Ngunit ang totoo, may iba itong mahal. Huwag mo na lang sagutin kapag tumawag ulit. Sabihin mo hindi mo alam kung nasaan ako. Oh, it's too late. Nasabi ko na sa kanya na magkasama tayo dito sa coffee shop. And he's coming. What?
Nataranta siyang tumayo upang umalis, ngunit tama naman na sa paglingon niya, nakita niyang nagdidilim na anyo ng kanyang kasintahan. Habang nakatingin sa kanya, nasa likod nitong maraming bodyguard. Naalala niyang kanyang Kuya Caleb sa katangian nito. Kinatatakutan din ng pamilya nito kaya hindi na siya magtataka kung ganito ito kaangas ngayon habang kaharap siya. Ginawakan nitong pisngin niya ngunit agad siyang umiwas. Alam niyang gusto lang nitong tingnan kung nagmarkang sampal nito sa kanya. Hindi na ito makikita dahil nilagyan na niya ito ng make-up foundation na kayang takpan ng pasa niya. Tinalikuran niya ito ngunit agad siya nitong pinigilan sa kamay. Trying to hide my hair from me, ha? Napaawang ang labi niya dahil sa sinabi nito. Paano nito nalaman na buntis siya?